May bagong sistema na raw ang Land Transportation Office para ma-deliver na ang mga plakang matagal nang nakabindin. Kasunod yan ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na tapusin na para maiwasan na ang pagkakaroon ng backlog sa mga plaka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Mula ngayon, gawin ninyo ang lahat na makakaya upang hindi na uli magkaroon ng backlog sa plaka. Ito ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Land Transportation Office o LTO kasabay ng kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Hindi raw sapat ang pagbura sa milyong-milyong backlog ng plaka. Ang gusto ng Pangulo, hindi na mauulit ang higit isang dekadang pagkatenga ng mga plate number. Sagot naman ng LTO, meron na silang bagong sistemang ipinapatupad para maiwasan ang panibagong backlog. Kung meron po tayong 100 plates na ginagawa sa isang araw, 20 po dyan ay nakaalat for future use. Ang target po natin dyan ay hindi na maulit at hindi na madagdagan yung backlog. Isa rin sa mga bagong hakbang na ahensya ay ang pagpapabilis ng releasing ng plate numbers para sa mga motorcycle at kotse. Posible itong makuha sa loob lang ng 3 araw mula sa paglabas pa lang ng kasa ng unit mo. No more habang buhay na paghihintay. Pwede nang makabiyahe ng panatag at hindi takot mahuli dahil sa kawalan ng plaka. Pero ang catch, kailangan ito ng koordinasyon ng LTO at ng mga vehicle dealers. Magagawa po na ang bago po lumabas yung isang sasakyan sa dealer, meron na po siyang plaka at rehistrado na po ito. Meron naman po tayong sufficient supply ng plaka. Kasabay ng mga ito, may good news din para sa mga hindi nakapagrehistro ng kanilang sasakyan o lisensya sa tamang oras. Bunsod ng mga sunod-sunod na bagyo at kalamidad sa bansa, inanunsyo ng LTO na hindi muna silang maniningil ng multa sa mga nagproseso ng late registration o renewal mula July 21 hanggang July 25. Pero kailangan masettle ang mga ito hanggang August 8. Buong Pilipinas po ito, whether po kung naapektuhan man po or hindi, ng nagdaang bagyo at kalamidad, covered po nitong waiver of penalties. Sa bagong sistema ng LTO, hindi lang plaka ang pinabilis, pati na rin ang serbisyo. Pero tandaan, ang pagbabago, hindi lang dapat sa simula. Dapat ito ay tuloy-tuloy. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang nagpapatuloy na issue sa mga plaka ng sasakyan kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, nagagawa na raw ba talaga ngayon yung 3 days lang maibibigay na yung plaka ng sasakyan mo? Tama ka dyan, Pops. Oo. No? Yun talaga yung main target nila, no? Na mas mabilis na nga yung pag-roll ng mga plaka. No? Meron na daw, Pops, yun na nangyayari, according kay Attorney Greg, no? Na the same day mismo na paglabas ng sasakyan doon or ng motorsiklo doon sa kasa, naibibigay na, registered na, at meron ng plaka, no, Pops J. So may mga times na talaga ng ganoon, pero of course, kailangan daw kasi talaga nito is yung coordination nung dealer at ng LTO kasi, Pops J, alam naman natin yung papeles ng sasakyan, pag binili mo brand new, manggagaling talaga sa mga dealers. So kailangan daw ng maayos na coordination sa dalawa, Pops J. Ivan, yung backlog sa plaka na nagsimula raw noon pang 2024, natapos na ba ang paggawa? Paano nila natupad yan? Pops J, no, ito 2014 pa nag-start actually, Oo, Pops J, no? oo. Yung backlog sa plaka, no? And natapos na nila yan a couple of weeks ago, two weeks ago, no? And ngayon nga kasi, Pops J, ang kanilang system ngayon is parang pag may 100 silang ginawa, 20 pieces doon itatabi for reserve, no, for future uses, no. So basically 80 lang yung matitira doon is yung parang current kung ano yung demand sa araw na to. So basically, Pops J, meron silang reserba kung sakali man may panahon na kulangin or may biglang shortage ng mga plaka, meron silang reserba, Pops J, na magagamit nila and ready na gawing plaka talaga para sa mga motorista. So yun yung isa pang target nila, Pops J. Yung mga bagong plaka, paano makukuha ng mga owners, Ivan? Ipapadala ba yan o pwedeng i-claim na lang mismo? Pops J, may dalawang methods, no. Siyempre, pwedeng padalin or pwede padala sa kanilang mga bahay, pwede rin i-claim, no. Pero ano yan, discretion na yan nung may-ari nung vehicle or nung motorsiklo, no, Pops J. Pero bago yan, Pops J, no, pwede nilang i-check talaga online. Yung muna i-check online yung kanilang mga details ng kanilang plaka, kung ready to pick up na ba ito, nasaan na ba ito. Kasi, Pops J, of course, ito yung kanilang main challenge ngayon is yung pag-distribute nung mga nagawang plaka sa iba't ibang mga district office sa ngayon, Pops J. Okay, Ivan, paano masisiguro na hindi mapapaboran yung ibang mga naghihintay ng kanilang plaka at patas ang magiging
sistema. Tama ka dyan, Pops J, no? Napaka-importante kasi yung iba baka magkaroon ng singitan. No, maraming Eh, yung iba, napakatagal na naghihintay eh. Tama ka dyan, Pops J. Pero ngayon kasi, Pops J, actually, okay na. Gawa na lahat nung plaka, yun nga, distribution na lang yung target. Kasi ang last time na nakausap natin ng LTO is nasa around 1 million yung dapat nila i-deliver sa iba't ibang iba't ibang mga offices, no? So malaki talaga, Pops J, yung isang challenge doon is yung storage, no? Kasi hindi naman lahat ng district office or mga opisina ng LTO may malaking mga espasyo para lang magtambak ng ganong karaming mga plaka, Pops J. Marami. Okay, Ivan, nabanggit mo rin na wala mo ng multa sa mga hindi nakakapagpa-renew ng plaka dahil sa mga nagdaang kalamidad. Hanggang kailan ulit yan para sa mga paps nating motorista? Pops J, ito sakop na ito yung mga hindi nakapag-renew nung July 21 hanggang July 25. Ito kasi yung kasagsagan, Pops J, nung malakas na gupit nung habagat, no? Maraming mga kapatid nating nabaha, naapektuhan nung matinding pag-uulan. Pero ito, Pops J, kailangan nilang mabayaran ito or marehistro o yung ma-renew kanila yung mga lisensya before or on August 8. No? Para dahil pag lumagpas sila dyan, magkakaroon na sila ng penalty. And yun nga, medyo matagal na rin, Pops J, yung leeway na binigay ng LTO para dito. So nagbigay ng grace period. Tama ka dyan, Pops J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.